Marami pa rin nagtatanong dyan, ano nga ba yung best sprocket na pwede kong gamitin sa akyatan para makatipid ako ng gasolina. So, for today's video mga idol, babalik naman tayo ulit sa sprocket combination ng motor natin. Kasi nga marami pa rin nagtatanong kung anong klaseng sprocket combination ang gagamitin nila para mas tumipid sa pagkukonsumo ng gas. Marami pa rin nagtatanong dyan mga idol. So, sir, ano nga ba yung best sprocket na pwede kong gamitin sa akyatan para makatipid ako ng gasolina? So, meron naman nagsasabi mga idol, boss, bakit napaka-takaw ng motor ko pagdating sa gas consumption? Naka-high speed naman ang motor ko. So, tinatanong ko minsan kung ano bang klaseng lugar ang meron sa kanila mga idol. So, sabi niya, bundok daw sa kanila. So, yun, sinabi ko, bakit ka nag-high speed na alam mo naman na akyatin yung lugar ninyo. Ano to mga idol, yan yung pag-uusapan natin kung anong klaseng combination ng sprocket ang gagamitin mo sa patag para makatipid ka sa gasolina. Tapos sa akyatan naman or sa mga bundok, natin ipagpatuloy ang video na ito. Siguraduhin mo muna nakapag-like ka sa video natin at syempre nakapag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko mga idol at syempre nakapalo ka sa FB page ko mga Lodikoy. So ano nga ba ang best sprocket para sa mga motor natin sa akyatan at saka sa patag para mas makatipid tayo pagdating sa gas consumption? Syempre mga idol, recap tayo dito sa sprocket natin. Meron tayong engine sprocket mga idol, ito. So 14T. Tapos meron tayong rear sprocket or sa likod na 4040. So paano nga ba ito mga idol? So recap tayo. Dito sa engine sprocket mga idol, kapag niliitan natin ito, so itong 14 kapag ginawa nating 13T ito, magiging low speed siya mga Lodikoy. Tapos pag dinagdagan naman natin itong 14T, ginawa nating 15T, magiging high speed. Rear sprocket natin, kapag nilakihan natin itong 44, kapag ginawa natin 45, so papunta siya sa low speed mga idol. Tapos itong 44 natin, kapag ginawa natin 42, papunta naman siya sa high speed combination na sprocket. Kung sa patag mga Lodikoy, so ang pinaka the best dyan na gagamitin mo is syempre high speed. So kung yung sprocket combination mo, ilagay natin itong Bajaj City 125 mga idol, is meron siyang sprocket combination na 14T sa engine tapos 4040 dito sa rear sprocket. So ang gagawin mo dyan, magbabawas ka lang dito mga idol ng dalawa or kaya apat. So ito 14, 44, so pwede natin gawin itong 42 or kaya 40. So para mas tumipid siya sa gasolina pagdating sa patag mga Lodikoy. So kapag sa patag kasi nagiging high speed siya, mas mabilis siya tumakbo, lalo na kapag nakakumbi siya ng 1440 mga idol sa Bajaj City 125. So ito ang yung masyadong liitan mga idol, o 1438, kasi nga baka naman mamaya sa sobrang liit hindi nakakayanin ng motor mo. So hindi mo magagamit yung fifth gear mo so depende pa rin yan sa makina mo mga idol. Kapag stock ang makina mo, kung Bajaj City 125, mas maganda 1440 mga Lodikoy. So kapag bumaba pa dyan 1438, 1436, mahihirapan na yung motor mo at hindi niya kayang gagamitin yung fifth gear mo dyan mga Lodikoy, kasi nga stuck yung motor mo. Depende lang yan kung may load yung motor mo or kaya nakaset up, may load siya, may karga ang motor mo, pwede mo gamitin yung 1438, 1436 mga idol kapag loaded na yung motor mo. Kasi nga hindi kaya ng motor mo na gumamit maliit na sprocket dito mga idol, kasi nga mamamatay na yung fifth gear niya, hindi niya na kayang iahon. Kapag patag, huwag kang gumamit ng low speed mga idol or kaya standard. Kasi yung standard pwede mo gamitin sa akyatan saka sa patag. So kung patag naman yung lugar nyo, mas may recommend natin mga idol, magbawas ka lang dito ng konti. Huwag man masyado para hindi naman mamamatay yung fifth gear ng motor mo, yung dulo niya. Kasi pag masyado mong liit yung sprocket combination mo, 1436, 1438, tapos 125 lang ang motor mo, tapos wala pang karga, hindi pa siya loaded, so mamamatay yung fifth gear niya, hindi mo na magagamit yun, hanggang fourth gear ka na lang mga Lodikoy. So unlike sa 1440, sa tamang-tama lang mga idol, magagamit mo yung fourth gear mo hanggang fifth gear mo mga Lodikoy. So punta naman tayo sa akyatan na lugar mga Lodikoy. So alam naman na akyatan mga idol na lugar is baluarte ng mga low speed engine yan mga idol. So hindi mo kailangan gumamit dyan ng sprocket set combination ng high speed mga Lodikoy, kasi nga mas tatakaw sa gasolina or sa gas consumption kapag high speed ang sprocket combination mo, lalo na kapag may akyatan ang lugar ninyo mga idol. Kasi nga bakit kailangan mo pang bumaba ng second gear or first gear minsan mga idol para lang umakyat yung motor mo, kasi nga kulang sa lakas. Kasi alam naman natin yung high speed sprocket combination is
nakadesinyo talaga yan sa patag. Kapag ginamit mo yan sa mga akyatan, so mas tatakaw ka sa gasolina dyan. So pag may akyatan ang lugar nyo, syempre, pwede na tong stock nyo. May akyatan yung lugar nyo, yung stock sprocket combination ng motor ninyo na 1444, mga ludikoy. So pwede mo na rin niya pamasada, or kaya kung pang sidecar mga idol, yung 1444, pagpalit ka lang ng 13 dito para mas mapamura ka, mga ludikoy. Gawin mo lang 1344, or kaya 13 dito, gagawin mo dito is 45, magdagdag ka dito, bawas ka dito, tapos dagdag ka dito, mga ludikoy. So napakaganda ng combination na ng motor yan, lalong-lalo na pagdating sa Bajaj City 125 na pwede mo pamasa. Mas makakatipid ka pagdating sa gas consumption, mga idol, lalong-lalo na sa akyatan kapag naka-semi low speed sprocket combination ang motor mo. Mag semi high speed ka sa akyatan, mga idol, so siguradong mas tatakaw sa gasolina, sa gas consumption ang motor niyo, mga reverse lang siya, mga idol. Kapag patag, siyempre gumamit ka ng high speed sprocket combination, pero siyempre, mga idol, depende pa rin yan sa motor mo, kung kaya ng motor mo ng tamang-tama lang, mga idol, na pagka high speed sprocket combination para lahat magamit mo ng gear mo, mula 4th gear hanggang 5th gear, mga ludikoy. Tapos pagdating naman sa akyatan, syempre, mga idol, huwag naman masyadong very low speed, mga idol, para hindi naman siya masyadong ma-vibrate. So, kung ikaw lang mag-isa, yun na yung stock, mga idol. So, kung ikaw lang mag-isa, mga ludikoy, kasi naka-combination naman yan sa akyatan saka sa patag. Yun nga lang, kapag ginamit mo sa patag, I think mas mapagastos ka sa gasolina. Yung may bahagi ko, mga idol, kung paano makatipid sa gas consumption pagdating sa pagsiset sa sprocket combination, mga idol. Syempre, depende pa rin yan para maging matipid ang motor, mga idol. Syempre, depende pa rin yan sa throttle habit ng driver, or depende sa road condition ng inyong lugar, mga ludikoy. At syempre, sa habit mo kung paano ka magmamaneho, mga ludikoy. At syempre, isa na rin dyan para matipid yung motor mo. Siyempre, kung ilang taon na yung motor mo, kung bago pa, siyempre, matipid talaga pagdating sa gas consumption dyan, mga ludikoy. Pero kapag luma na yung motor mo, siyempre, asahan natin dyan is mas matakaw yan pagdating sa gas consumption. Kasi nga, yung mga pyesa niya is luma. Hanggang dito lang yung video natin, mga idol. I hope nagkaroon ka ng idea kung paano mag-set ng sprocket combination para makatipid ka ng konti sa pagdating sa gas consumption. At siyempre, mga idol, pagdating sa gas consumption talaga, mga idol, so napakarami dyan na dahilan kung bakit matakaw sa gasolina ang motor natin. Pero isa ang sprocket combination, mga idol, kung bakit matakaw ang motor natin sa akyatan man yan o sa patag. Huwag mong kalimutan i-share ang video natin, mga idol, at bilang suporta mo sa YouTube channel ko. At siyempre, mag-subscribe ka na rin dito sa YouTube channel ko, mga idol, at siyempre follow mo na din ako sa FB page ko, mga ludikoy. So this is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.